Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon yung nabisto na plano ng administrasyon ni PBBM na pinagplaplanuhan na nilang sibakin sa pwesto si VP Inday Sara as DepEd Secretary. Okay, mayroon na namang puting ahas ni Maharlika na nagtatrabaho sa Congress, Kamara, na nagbigay ng informasyon. At pakinggan natin yung informasyon na yon through sa latest vlog ni Maharlika. Salamat sa mga puting ahas ni Maharlika and of course sa ating Fair Lady Maharlika na patuloy na nagbubulgar ng kasamaan na ginagawa ng administrasyong ito. Actually, ito ay utos ni Lisa. Ito coming from Congress. Right. Okay. Na sinasabi dito sa atin ng puting ahas na ang ginagawa ni Marcos Jr. at ni Lisa Marcos ay coordinated. Kunyari po si First Lady, ayan, Lisa Tanas, pero Lisa na nakalagay dito. Kunyari po si First Lady ay magsasalita, magpapawa effect at babawiin ni Marcos Jr. na kunyari wala silang problema ni Inday Sara, pero ang totoo ay inaatasan nila ang mga kongresista nila Tambaluslos na magtoka-toka o mag-take turns ang mga kongresista para manawagan na ang term niya is traidorin si Inday o patalsikin o galitin para mag-resign si Inday ng tuluyan. Ito po ay palabas lamang ng gobyernong ito na kunyari walang problema si Marcos Jr. at si Inday, wala siyang problema kay Inday, pero ito ay utos nilang dalawang mag-asawang ulupong. Alright? Kasi ito pa, sabi niya, actually Miss Maharlika, si Tambaluslos ay in talks right now with Leni Robredo. Alright? Siya po ang in charge, si Tambaluslos, na nakipagkita kay Leni. Kaya kung napapansin niyo, Miss Maharlika, binanggit ni Liza na dun sa kanyang interview na mabuti pa daw si Leni ay hindi katulad ng ginawa ni Inday Sara. Alright? Okay. At meron po silang talagang malaking plano laban kay Inday. Madalas po silang umaalis out of country. Okay? Kasama yung mga congressmen na kasabwat nila. Doon po sila nag-uusap sa labas ng bansa para pagplanuhan din si Inday at iba pang mga anomalya o aktibidades nila. Okay? Actually, sabi niya dito, okay, next week, no, ayan, sabi niya. Okay, so again, pasalamat tayo sa mga puting ahas ni Maharlika na palaging nagpapadala ng impormasyon para malaman natin ang totoong nangyayari. Ako, sa analysis ko, yung report ng puting ahas na yan is nangyayari na eh. Yung mga panawagan, halos sunod-sunod na ang nananawagan ng mga kakampi ng administrasyong ito na mag-resign si VP Sara. Ang pinaka-latest, yung si Congressman Joel Chua ng Manila. Siya ang pinaka-latest na nanawagan dahil hindi effective as DepEd Secretary si VP Sara. Plus fence sitter, yung walang pinapanigan, parang neutral lang. Kasi nag-aaway ang PRRD versus BBM. Grabe ng bangayan. Tapos si VP Sara, wala lang. Kaya fence sitter, neutral, hindi pwede yun. Dapat mamili siya sa dalawang nagbabangayan. So, sino pa?
yung League of Mayors of the Philippines, yung Bacolod City Mayor, and also yung Iloilo City Mayor. So, these are from the Visayas, mga diehard na kakampi ni Speaker Martin Romualdez na nawagan din na mag-resign si BP Sara. Then may mga nauna pa. Last year, yan si Dilima. So, it's a grand plan na talagang igurgur. Tatanggalin na nila si BP Sara sa gabinete. Kaya lang, sa ngayon, hindi pa kasi pinag-aaralan pa nila yung pulso ng taong bayan. So ngayon, mild pa lang yun. Panawagan lang. Tinetesting nila ang reaksyon ng taong bayan. Okay? So, ginagalit nila yung they are pushing BP Sara to the limit. Kita ko yung sadyang pang-dededma ni Pangulong Marcos o ni First Lady Lisa kay BP Sara sa mga send-off ceremonies. Mga ano yan, pang-aasar para mainis si BP Sara at mamaya mag-resign na. Yung interview ni Katunying kay First Lady na yun na, nagpahayag na ng bad shot ka na sa akin, you have crossed the line. Unti-unti, ginagalit nila si BP Sara hanggang kung mainis na si BP Sara, siya na lang mag-resign. Ganon ang nakikita kong diskarte. Iniinis, ginagalit nila si BP Sara. So ano sa tingin nyo? Magre-resign ba kusa si BP Sara? To me, hindi. Kasi ano yan si BP Sara? Trabaho lang. Remember, hindi ginusto ni BP Sara na maging DepEd Secretary. Nung nanalo na sila yung Uniteam, it was PBBM who convinced BP Sara na mag-DepEd Secretary. Kasi nakita ni PBBM ang malaking problema sa DepEd. Kasi yung mga previous administration, simula ng Aquino, PRRD, talagang napakababa na yung antas, yung quality of education sa Pilipinas. Mababa na. Kaya ang pili ni PBBM si BP Sara na mag-DepEd Secretary para matugunan ang problema sa edukasyon, which was a good move. Ang ganda ng mga diskarte ni PBBM nung una eh. Nung wala pang nakialam, nung wala pang nagdidikta sa kanya, nung siya lang ang commander talaga, maganda. But all things change nung meron na nakikialam, magmamando sa kanya. Ang gusto ni BP Sara, sa tingin ko lang kung bigyan man siya ng posisyon, Defense Secretary, kasi ano siya, mahilig sa military dahil reserve colonel sa army. Bakit napunta siya sa DepEd? Kasi yun ang gusto ni PBBM. Gusto niyang matutukan ng edukasyon. Ngayon, tinanggap. Mag 2 years na siya as DepEd Secretary. Tingin ko, nag-i-enjoy na si BP Sara sa kanyang trabaho. Kasi yung mga survey ratings sa iba't ibang survey groups, siya palagi ang DepEd palagi ang nangunguna, most trusted agency at saka highest satisfaction rating. Sino ba naman ang hindi matutuwa yung self-fulfillment ni BP Sara as a government official? Nandyan sa DepEd. Kasi kung vice president lang siya, wala lang, spare time. Walang masyadong ginagawa. But dito sa DepEd, nakakatulong siya ng maigi. Kaya tingin ko, never na mag-resign si BP Sara as DepEd Secretary. Kahit ano ang gagawin nilang pang-iinis sa kanya. So, darating ang panahon na pag hindi siya mag-resign, mapipilitan kung
may balls, may yagba si PBBM na tanggalin. Kaya takot silang tanggalin as of now. Okay. At ako naniniwala si Leni Robredo. Gusto nilang i-recruit na siya ang papalit kay BP Sara. Binanggit na ng puting ahas na nakikipag-usap na si Speaker Romualdez kay Leni. At meron ng naunang balita na naging speaker si Leni sa isang DOST gathering and sabi niya, she's willing, open, working with PBBM government. So, yun na. Inday Sara out, BP Leni in sa Defense Secretary. Yan ang aabangan natin. Darating ang panahon, pag wala nang magawa, mapipilitan si PBBM na sibakin si BP Sara para magawa na nila ang gusto nila. Ang kinakatakutan nila yung resback ng taong bayan. Huwag silang magkakamali na sibakin ang isang very popular, very hardworking na Defense Secretary kasi yan ang ikakabagsak nila.